Hi guys, it's Rich and welcome to my vlog. So for today's video, I will make a quick review about this Louis Vuitton Trifold wallet. Nabili ko pala itong wallet na to, I think 1 year ago na. And as you can see, the wallet is still pretty. Ayan. So kahit na dito sa kanyang inside ay wala siyang mga scratches. Lalong-lalo na dito sa kanyang outer part or dito sa kanyang surface, there's no any kind of scratches. The main problem lang talaga about sa wallet na to guys is in this part. Ayan, so ito yung mga corner ng kanyang pagka-pinold siya. So nagkaroon lang siya ng mga maliliit na mga cracks here. Ayan, so pati din dito sa kanyang baba meron din. But ang sabi naman kasi ng Louis Vuitton sa akin, if gusto ko siyang ipa-repair, pwede naman akong pumunta doon sa boutique and syempre ask ko lang doon sa mga staff and I think meron lang siyang bayad pero hindi ko lang alam kung gaano siya kamahal or kung magkano. So yun, pwede nyo naman siyang ipa-repair. Kung mapapansin nyo, itong wallet ko ay meron din siyang coin pouch pero hindi ko talaga siya nilalagyan ng any coins here. The reason why is pag naglagay kasi ako ng mga coins dito, magkakaroon kasi siya ng mga stain. So, kasi naman ang coins hindi naman siya ganun kalinis, 'di ba? Malibag ang mga coins. That's why I never put talaga ng coins dito sa pouch na ito. So, I have my other coin purse. So, dito ko nilalagay ang mga coins. Ayan. Dito. O, ayan ang mga coins. Kasi, para naman maano ko talaga, ma-preserve ko yung ganda nitong wallet na to. Kaya naman ang nilalagay ko lang dito is mga cards. Ayan. So, I put a lot of cards here kasi dito kasi konti lang yung lagay ng cards, diba? So, kaya dito ko nilalagay yung iba. As you can see, guys, maganda pa rin talaga yung wallet. It's because I'm so paranoid when it comes sa aking wallet or sa aking mga gamit. So, I always put talaga ng leather balsam every time or after kong gagamitin itong wallet na to. Pero kasi everyday ko itong ginagamit. That's why I put leather balsam, I think, once a month lang. It's because, yeah, hindi mo naman kasi kailangan lagyan siya lagi kasi baka mamaya kasi ma-over and mabilis na siyang ma-scratch. And also, I had my initial here. It's because pag bumili kasi kayo sa boutique, mag-o-offer sila sa inyo na lagyan or kung gusto nyong palagyan siya ng mga letters or like initial. Yeah. So, ito yung pinalagay kong initial ko. At wala naman siyang bayad. Okay, so meron din silang mga sizes doon kung anong size yung ipapalagay nyo na letter. Pwede ding isa at alam ko kasi parang dalawa lang yata talaga ang pwede. So kaya meron siyang initial. Pero yun nga lang guys, talagang is pag pinalagyan nyo siya ng initial, if gusto nyo siyang ipa-preload, yan, so hindi nyo na siya mapapa-preload kasi nga may initial nyo. Pwera na lang kung kaparehas nyo ng initial or initial and apelyido yung bibili, so pwede yung ibenta itong wallet na ganito. Ang concern ko lang talaga sa wallet na to is talagang dito lang, nagkaroon kasi talaga siya ng mga crack. But in the other part, like here and here, the wallet is still pretty. Ayan, so kaya pala ako bumili ng ganito lang kaliit na wallet. It's because mga bag ko kasi talaga is maliliit. Ayan, hindi talaga ako bumibili ng mga malalaking bag. Before I had, but binenta ko na sila and gusto ko kasi ng mga maliliit lang na bag. Parang ano lang kasi siya, very handy lang. And yeah, that's why I bought this size of wallet. So before pala matapos ang video na to, ay isya-shoutout ko lang muna si Mami Josephine Oceana Chua. Ayan, so thank you so much Mami sa walang sawang pagsuporta dito sa aking mga vlog. So thank you so much guys for watching this video at yun lang ang aking quick review about this Louis Vuitton Trifold wallet. So thank you so much guys and see you in my next vlog. Bye!